Si Kasui ay merong sakit na nagpapahina ng kanyang kalusugan. Dahil dito, hindi siya pinapasali sa kahit anong sport sa eskwelahan nila. Pinangarap niyang makagawa ng gamot na makakatanggal ng sakit niya at ng mama niya. Gusto niyang magligtas ng buhay. Subalit mula nang napunta siya sa kabilang daigdig, ang pinapangarap niyang magligtas ay naging kabaliktaran. Habang naglalakbay sila, ay naisipan muna nilang tumigil upang magpalipas ng gabi at makakain na din. Hindi makakain si Kasui dahil sa nasaksihan niyang mga karumaldumal na tambak ng katawan ng tao. Si Yusuke naman ay nagluluto upang magpa-level up ng chef skill niya. Subalit lumapit si Kovel upang yayain silang mag-sword training. Lumapit si Yuka kay Yusuke at tinanong kung siya ang nag-training sa kanya gumamit ng espada. Kinumpirma ito ni Yusuke. Isa pa, dahil hindi sila namamatay, ay totoong espada ang ginamit ni Kovel upang gawin ang paborito nitong humiwa ng laman. Naisip naman ni Yuka na kaya pala nagniningning ang mata ni Kovel, nung isa sa kondisyon niya para tulungan sila ay ang sword training. Sinimula ng sword training kay Yuka at umuwi siyang malumbay. Ayon sa kanya, masakit pa din ang pakiramdam ng hinihiwa kahit hindi sila namamatay. At ang sumunod naman ay si Kasui. Subalit mababa pa ang level nito, at nahihirapan pa siyang gumamit ng espada kaya natalo agad ito. Subalit biglang dumating ang mga kasama ni Kovel na mga sugatan. Ginamot ito ni Yusuke, at di makapaniwala ang iba na may hilang magic siya. Subalit, metabolism ang kinokontrol ni Yusuke upang bumilis ang mga repair cells ng katawan ng tao, at gumaling agad. Kinabukasan, ay persigido si Kasui upang mag-sword training upang lumakas, subalit kulang pa ang level niya, para mabuhat ang malalaking espada. May nakaharang na madaming goblins sa dadaanan nila kaya nilabanan agad ng mga heroes ang mga ito. Subalit, hindi kayanin ni Kasui ang kumuha ng buhay kahit monsters. At naramdaman niya ang hiwa ng espada niya sa laman ng goblin. At natakot siya. Kinagabihan sa camp nila, nararamdaman pa din ni Kasui ang laman ng goblin na hiniwa niya. At naging proud si Kovel sa unang kalaban na natalo ni Kasui. Tinanong ni Kasui kung bakit gustong-gusto ni Kovel na maramdaman ang hiwa ng blade niya sa kalaban. Ayon kay Kovel, ang pakiramdam na hiwain, kada laman at litid ng kalaban ay nakaka-addict sa pakiramdam. At pag-aagaw buhay nito habang nakikipaglaban ay nakakahumaling. At umalis ito upang maghanap ng mga pwedeng labanan. Samantalang si Kasui naman ay gustong makauwi at gawin ang mga plano niya sa buhay. Kaya kung kailangan niyang pumatay, ay gagawin niya. Balik sa paglalakbay, meron silang 15 days at 5 hours na natitira para matapos ang mission. At sa labas naman ay nakakita sila ng mga knight at iba pang civilians na inaatake ng mga monsters. Tumayo agad si Kasui at sinabing iligtas nila ang mga inaatake ng monsters. Naisip naman ni Yusuke na maaring kasama ito sa quest nila. Isang side quest, na pag tinapos nila ay tutulungan silang makarating sa Radodorbo. Kaya hinati nila ang grupo sa dalawa. Isang didiretso kasama sina Kovel at ang isa naman ay tutulong talunin ang mga monsters. Sumugod na sina Yusuke at Kasui at naagaw nila ang atensyon ng mga monsters. Madali nilang naagaw ang atensyon nito, marahil ay dahil sa hero sila. Mas priority ng monsters na sila ang unang kalabanin. Masyadong malalakas at madami ang monsters para sa level nila. Kaya nasalag lang ni Kasui ang atake ng isang monsters at nakagat din siya at namatay. Samantala si Yusuke naman ay nakagat din ng monster, subalit nadukot nito ang mata ng kalaban at bumagsak. Tatalunin na niya ang isang monster nang makagat siya sa leeg at matalo. At inatake ng knight ang monster habang nakatalikod. Muling nabuhay si Kasui at nalaman ito ng kalaban. Muli, ay siya ang inatake ng kalaban at sa huling sandali, ay kinuha ni Kasui ang longsword niya at tinutok sa kalaban, upang masaksak niya ang kalaban, nang hindi nahihirapan sa bigat ng espada niya. Napansin naman ni Yusuke ang pagbabago sa katauhan ni Kasui. Muling nabuhay si Yusuke at nakitang sumunod sina Kovel sa kanila. Nagpahabol si Yusuke at lumabas si Kovel upang tapusin ang pinakahuling monster. Ginagamot ni Yusuke ang mga civilians na nasugatan sa laban, sinubukan niyang higupin ang magic energy ng mga monsters, gaya ng ginawa ng Berserk. At dahil dito may sapat siyang supply ng magic energy upang gamutin ang lahat.
Nagpasalamat naman ang isang knight at sinabing sila ay mga soldier ng Diak Empire, at inutusan sila ng hari na dalhin ang mga heretic na tao, samahan ng mga tao na naniniwala sa religion ng Arteros na ipinagbabawal ng hari. Kaya dadalhin nila ang mga ito sa Radodorbo, dahil madaming tao doon na naniniwala sa religion ng Arteros at sabay-sabay nila ang mga itong bibitayin. Ngayon ay napagtanto nila na ang grupong ito ay kasama sa quest nila. At naisip ni Yusuke, na ang mga tao kayang ito ang tinutukoy sa mission nila bilang kargamentong kailangan nilang dalhin sa Radodorbo. Subalit kung dalhin nila ang mga ito ay bibitayin sila. At ngayon ay di niya alam kung ito ba ang isang panlilinlang ng Game Master kung tutulong sila sa paghatid ng tao sa Radodorbo o hahadlangan nila ito. Tinutulan ni Covell ang binabalak na pagbitay sa mga taong may sariling relihiyon. Nagpakilala si Vice Corporal Camilto ng kaharian ng Diok, at hindi ito makikinig kay Covell na mula lang sa isang maliit na nation. Tinawag naman ni Covell na mahilig makipaggera ang nation ni Camilto, at nainsulto si Camilto kaya mag-aaway na sila. Subalit napigil ni Iyo ang dalawa. Tumawag naman si Yusuke sa mga heroes upang mag-meeting. Ayon kay Yusuke, kailangang dalhin nila ang mga tao sa Radodorbo, dahil ito ay ang quest nila. Hindi pagsunod ay game over. Subalit, pag hinatid naman nila ay bibitayin ng mga tao. At tingin niya ay hindi dapat mamatay ang mga tao na ito, dahil may penalty sa kanila tuwing nakakapatay sila ng tao. Sa ngayon, subukan muna nilang ihatid ang mga tao, at aalamin nila kung kayang maiwasan ang pagpatay sa mga heretics. Sumama sila kina Camilto papuntang Radodorbo. Tumigil muna sila para magpahinga, subalit hindi talaga gusto ni Covell ang sumama sa Diok Knights. Si Iyo naman ay may masamang kutob kay Camilto. Kinausap naman ni Yusuke si Fofcel. Ayon kay Fofcel, ang Diok Kingdom ay nahati sa dalawang grupo. Ang sumasamba sa hari, at kagaya nilang sinasamba ang isang relihiyon at hari. Hindi gusto ng hari na sumamba ang mga tao sa iba, kaya nagsimula ito ng hidwaan sa mga tao ng Diok Kingdom. At nahatulan sila ng pagbitay. Ang hiling ni Fofcel ay hindi madamay sa bitay ang mga batang kagaya ni Belili. Si Camilto naman ang kinausap nila upang malaman ang buong storya. Ayon kay Camilto, nararapat lang na bitayin sila, sapagkat ang Radodorbo ang gateway papuntang Diok Kingdom. At ito ay pinagmumulan ng pagkalat ng mga taong sumasamba kay Arteros. Dagdag pa ni Camilto, hindi pinabayaan ng hari ang mga tao, lalo ang mga veterano ng gera. Binibigyan sila ng hari ng mga slaves, kaya patuloy ang pagsakop nila sa maliliit na nation. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Yuka ang pagiging dictator ng hari. Ang pagpatay sa taong may ibang paniniwala, pagkuha ng slave sa mga lugar na sinasakop nito. At naisip ni Yusuke, na masyadong seryoso si Yuka, dahil ang lahat ng nangyayari ay isa lang video game. Kaya pinakalma ni Yusuke si Camilto. Kinabukasan, ay nag-iinsayo si Covell at Ayu. Sabi ni Covell mahalagang malaman ng mga babae ang iba't ibang teknik sa paglaban, bilang advantage sa mas mahina nilang katawan, kumpara sa mga lalaki. Samantala, sinabi ni Camilto na aabutin pa ng 7 days ang paglabas sa mga kabuntukan at 5 days naman papuntang Radodorbo. Ayon kay Kasui, meron silang 13 days at 20 hours para tapusin ang mission nila. Subalit merong alam na shortcut si Camilto sa ilalim ng mga bundok ang daan. Sa kuweba, ay pumasok sila. Pinagana ni Camilto ang mechanism upang gumalaw ang tulay. Namangha sila sa galing at ganda ng mechanism. Subalit nagsarado ang pinto at isa pala itong trap, at nakulong sila sa loob. Dapat mamatay ang naniniwala kay Arteros ayon kay Camilto. Kaya nararapat lang na mamatay sila sa loob ng kuweba, at umalis na ito. Samantala, si Covell naman ay gustong makalabas sa kabilang side ng kuweba, upang maabutan nila sina Camilto, at gantihan ang mga ito. Nagsimula na silang dumiretso, at puno ng trap sa cave. Nasolve ni Yusuke ang una sa pagpapatigil ng hammer pendulum, subalit sa ikalawa ay natulak ng pader si Yusuke at nahulog sa ilalim. Sa ngayon ay hindi pa makakaakyat si Yusuke kaya pinauna niya na ang lahat upang tapusin ang mission, subalit hindi ganun kadali yun. Pinag-aralan ng tatlo ang tamang timing ng pagdaan sa gumagalaw na pader. At nakuha nila ito.
Si Ayu muna ang sumubok at nakadating ito sa dulo, at lahat sila ay bumalik sa paglalakbay. Si Yusuke naman ay mukhang nakahanap kung paano siya makakataas mula sa pinagkabagsakan niya. Pagbukas ng pinto ni na Ayu, ay isang arena ang tumambad sa kanila. Sa kabilang dulo ay isang gargoyle ang unti-unting tinuturukan ng dugo. Hanggang nabuhay ito. Gamit ang kanyang kutsilyo, gumawa ng mga butas si Yusuke sa pader at nagsimulang umakyat. Ilang beses siyang nahulog at habang umaakyat, naalala niya ang panahon na lumipat siya sa bagong paaralan at kung gaano siya kalungkot. Sa huli, nagawa niyang makaakyat. Sa pagpapatuloy sa daan, nakita niya ang isang log point at nang tingnan niya ito, nakita niya ang grupo na nagpapaalam sa namatay na mandirigma na si Bimsberg. Nakita niya ang bangkay ni Bimsberg at naalala ang ilang sandali na kasama niya ito tulad ng pagtulak ng kariton at ang sabay nilang pagkain. Nagpaalam siya at nagpatuloy sa daan. Samantala, lumaban ang grupo sa ilang vampirang paniki at hinarap ang gargoyle. Nakita nila ang isang susi sa braso nito at napagtanto nilang kailangan nila ito para makapagpatuloy. Madaling tinamaan ni Iyo ang lumilipad na mga paniki, at binati siya ni Covell sa kanyang husay. Ipinaliwanag ni Iyo na dahil ito sa tennis sport na kanyang nilalaro. Hinikayat ni Covell na ipagpatuloy niya ang paglalaro ng tennis at sumang-ayon si Iyo. Subalit sa sandaling iyon, nakita niya ang gargoyle na tumusok kay Covell at nahulog ito sa plataporma papunta sa tubig. Lumingon ang gargoyle kay Iyo, at habang umaatras siya sa takot, natapakan at napatay niya ang isang paniki, na nagpa-level up sa kanya sa rank 10. Ipinahinto ng Game Master ang laro at binati siya sa pag-abot sa rank 10 at pinayagan siyang magpalit ng job class. Naalala ni Iyo ang sinabi ni Yotsuya na kapag nag-freeze ang laro at hanggang hindi ito ni-restart ng Game Master, may ilang segundo ka para makalapit sa kalaban mo. Nang makuha niya ang job class na warrior, bago mag-restart ang laro, mabilis siyang sumugod sa gargoyle at nagawa niya itong tamaan, ngunit hindi niya ito mahiwa. Sinaktan siya ng gargoyle at muntikan na siyang mahulog sa plataporma. Nakita ni Iyo ang hiwa sa gargoyle at napagtanto niyang gawa ito ni Covell. Naalala niya ang kanyang pagsasanay at kung paano siya dapat mag-aim sa mga lugar na maaaring magdulot ng malalang sugat o kahinaan ng kalaban. Hinarap niya ito, nahiwa ng gargoyle ang kanyang kamay na may hawak na espada, subalit nagawa ni Iyo na umakyat sa likod nito at kunin ang kanyang braso gamit ang espada at itusok ito sa puso nito mula sa leeg. Sa wakas, nakarating si Yusuke sa grupo at nakita niyang natalo na nila ang isang gargoyle. Nalaman niya ang tungkol kay Covell at kaagad na tumalon sa tubig para iligtas siya at kalaunan ay ginimot ang kanyang sugat ng tuloy-tuloy gamit ang dugo ng gargoyle para bawiin ang kanyang MP. Nagising si Covell at nalaman ang nangyari. Nakatulog at nahimatay si Yusuke at hanggang ngayon ay natutulog pa rin. Nagpasya siyang halikan ito, subalit nakita siya ng iba pang babae. Nagtanong si Covell kung mayroon na bang nag-claim kay Yusuke, ngunit tumanggi silang lahat. Ipinaliwanag ni Covell na naalala niya ang kanyang sarili kay Yusuke. Dahil gaya niya, sinusubukan din nitong hanapin ang kanyang sarili at kung ano pa ang kaya niyang gawin. Ipinaliwanag din niya na mayroong rank number sa kanilang bansa at ang kanyang rank ay ika-70, habang ang kanyang mga kapatid at ama ay nasa 20s at pakiramdam niya ay average lang siya. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumama sa kanila sa paglalakbay ay dahil gusto niyang maghiwa ng laman, bagaman sinabi ng kanyang ama na ang isang totoong labanan ay katumbas ng 10,000 practice swings, na ang ibig niyang sabihin ay sinasabihan siya ng kanyang ama na maghiwa ng buhay na laman. Sa wakas, nagising si Yusuke at sinabing nagkamali siya. Ipinaliwanag niya ang mga quest na tinapos na nila. Sa ikatlong naabutan niya ay tapusin ang request ng isang village chief, subalit hindi naman sinabi kung sino. Ibig sabihin, kahit sinong chief sa mundong ito na may request, ay pwede nilang tulungan at matatapos ang quest number 3. Unang quest ni Iyo ay pagpatay ng goblin, subalit madaming uri ng goblin. Kaya nung makatalo si Iyo ng random na goblin ay natapos ang quest niya. Ang ikalawa ay maghanap lang ng settlement, at nang nakakita sila ng random na settlement, ay natapos pa rin ang quest. Ibig sabihin, ang quest nila ngayon, na dali ng kargamento sa Radodorbo ay random din.
Kahit sinong tao ang mag-request na kailangan dalan ang kargamento nila sa Radodorbo ay tatapos ng quest number 4 nila. Hindi din siya naniniwalang ang mga heretics ang kargamento sa quest nila, dahil walang nag-request na sino man natatanggap sa mga heretics sa Radodorbo. Nangamba naman si Kasui na papabayaan na ni Yusuke ang mga heretics. Hindi ito papabayaan, sabi ni Yusuke, dahil maaring side mission pa din ito, na makaapekto sa main quest nila. Upang maligtas ang heretics at matapos ang main quest ng sabay. Ang plano na naman ni Yusuke ay mahati ulit sila sa grupo.